ganda alalahanin, kabutihan ng Diyos. May ganda alalahanin, kabutihan ng Diyos. Iniligtas, pinagaling, purihin ka, Jesus. Sa'yo namatay para sa akin, may ganda alalahanin. Purihin ka, kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Iniligtas, pinagaling, siya'y namatay para sa akin, ay ganda alalahanin, kabutihan ng Diyos. Ay ganda alalahanin, kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Isipin natin ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid. Pwede ka bang mag-isip ng isang kabutihan ng Diyos? Isa lang. Hallelujah. Purihin natin siya. Isa lang isipin mo kabutihan ng Panginoon. Hallelujah. May naalala ka bang isang kabutihan ng Panginoon? Hallelujah. Purihin mo siya. Hallelujah. Sambahin siya. Hallelujah. O sige, isipin na natin lahat ng kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. 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 Blessed be the name of the Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat, salamat, O Diyos. Salamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Purihin ka. Hallelujah. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Sambahin ang pangalan mo, Panginoon. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of God, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Luwalatin ka, Panginoon. Hallelujah to God. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin at sambahin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Amen. Hindi tayo papayag, mga kapatid, na tayo ay mananahan sa tahanan ng Panginoon at masasamang bagay ang ating maalala, mga kapatid. Hindi tayo papayag ng ganon. Tayo ay papasok sa tahanan ng Diyos
At wala tayong ibang makikita lagi na, mga kapatid, hallelujah, kung hindi ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah, palakpakan natin ang Panginoon. Amen, hallelujah, yung masayang pumapalakpak, hallelujah, at sumasamba sa Diyos. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. At alam ninyo, habang tumatagal, amen, may 30 years na akong mananampalataya, mga kapatid, sa pagtuturo ng Panginoon bilang apostoliko. Alam niyo, mga kapatid, kagabi, iyak ako ng iyak sa Panginoon dahil may pinaunawa sa akin ng Panginoon. Hindi ko alam kung kailan ko ipapangaral, mga kapatid. Pinakita sa akin ng Panginoon na walang sino man. Kaya kanina, nandiyan ako sa upuan, may bersikulong nilalagay si Lord sa isipan ko. Pinapakita ng Panginoon, walang sino mang taong hahabol-habulin ng Diyos, mga kapatid. Wala. Pinakita niya, may binabasa ako kaninang bersikulo diyan. Hallelujah. Kung hindi dapat, ang tao dapat, mga kapatid. Ang siyang naghahabol sa Panginoon, mga kapatid. Hahabagan tayo ng Panginoong Diyos. Kaya, kapag nakita mo yung sarili mo, nasa gawain ka ng Panginoon, amen. Yan dapat ay isang pribilehiyo na ipagpasalamat mo dahil hindi lahat ay nasa presensya ng Panginoon na naglilingkod, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya kapag nakita mo yung sarili mo sa gawain ng Panginoon, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil napakaraming tao, mas marami pang mas magaling sa atin, mas marami pang mas maayos sa atin, pero salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya, pagdating sa paglilingkod, mga kapatid, hallelujah, ginagawa natin ang magagawa natin. Lalo na kapag sinabing ministry, mga kapatid, I give my best, mga kapatid. Hindi lamang matulungan ng tao, kung hindi ang Panginoon ay may taas at makilala ng mga tao, mga kapatid. Purihin ng Panginoon ngayong Mayo 17, 2026. Third Sunday. 5 ngayon, 5. Amen. Kaya purihin ng Panginoon na habang mayroon tayong buhay at buhay na nasa paglilingkod sa Diyos, dapat punong-puno ang puso natin ng pagpapasalamat, mga kapatid. Amen. Lagi niyong iisipin, mga kapatid, hindi lahat ng pumasok dito ay nanatili. Hindi. Yung iba, ayan, kaya tinitignan ko kayo, mga kapatid, yung iba sa conflict, yan, mayroon silang nakakaaway. Yan. Yung iba, mga kapatid, ayaw nila yung paraan ng paglilingkod ng ayon sa Biblia. Hindi nila kaya, mga kapatid, yung iba. Yung iba naman ay iba yung motibo nila. Kaya sila ay nawawala, mga kapatid. Kasi kung si Jesus talagang motibo natin at ang paglilingkod sa Diyos, mananatili tayo, mga kapatid, sa presensya ng Panginoon. Kaya pag may problema tayo, ayan, ngayon, naintindihan nyo na kung ba't kayo nagkakaroon ng problema? Yan yung nagpapalapit sa atin sa Panginoon. Kasi pag okay na, ayan, marami dito, may taning ang buhay. Sister Amelita, tinaningan.
Hindi humihinga. Binalik ang hininga. Pero wala na sila dito. Dahil nakuha na nila yung gusto nila. Kaya siguro, mga kapatid, kaya nung wala pa ako kay Lord noon, kasinggiro pa ako noon. Alam niyo tuwing nagkakasakit ako, ubo, sipon, lagnat, alam niyo sinasabi ko kay Lord, Brother Rolly? Sabi ko, sana yata Lord, lagi na lang meron akong sakit, ako noon. Noon pa yun na. Anak pa yung bautismo, anak pa yung agsirsirviti ako. Sabi ko, mas maganda yata, lagi na lang ako may sakit, Panginoon. Ako nakaano ko doon sa banig, mga kapatid. Dahil naaalala kita pag may sakit ako. Amen, mga kapatid. Pero ngayon, hindi na yun ang dalangin ko dahil nakilala ko ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Hindi ko na kailangan ng sakit para maalala ang Panginoon. Iupo niyo siya, lagyan niyo siya ng electric fan. Ayan, mainit. Iupo niyo. Hallelujah. Ngayon, hindi ko na kailangan ng problema, mga kapatid. Dahil kahit wala, ayan, makikita ko pa rin yung sarili kong naglilingkod sa Panginoon dahil naiintindihan ko, hindi ko kayang mabuhay, mga kapatid, kung wala ang Panginoong Diyos. Amen. Sabi ko, hindi ko kayang mabuhay. Kaya hindi ko na kailangan ng problema para lalapit sa Panginoon. Kahit walang problema, pag naintindihan mo, hindi mo kayang mabuhay kung walang Panginoon, lalapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Praise God. Bili, palit mo na lang yung electric fan, yung mas malaki na lang doon sa likod. Praise God. Purihin ang Panginoon. Blessed be the name of the Lord. Okay? Sige lang, kahit basta hindi makadistract, okay lang. Praise God. Okay, handa na ba kayo, mga kapatid? Amen. Ngayong May 17, 2026 ay babasahin natin ang ating teksto sa aklat ng Hebreo. Okay? Hebrews. Gusto kong tignan sa Tagalog, Total, dalawa lang yung bersikulo na babasahin natin. In the book of Hebrews, chapter number 10. Beginning in verse 22. Okay, handa na ba tayo, mga kapatid? Hebrews chapter 10, verse 22. Sa English, ganito ang pagkakabasa. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Siguraduhin natin na tayo ay mayroong malinis na puso, mga kapatid. So verse 23, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. Sa Tagalog, tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. 23, na ating ingatang matibay
ang pagkakakilala ng ating pag-asa upang huwag magalinlangan, sapagkat tapat ang nangako. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Praise God. Salamat sa Panginoon. Ipalakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Tayong lahat ay dumulog sa pananalangin. Lumapit tayo sa presensya ng Panginoon. Linisin natin ang ating mga puso't kaisipan. Magbigay daan sa salita ng Diyos. Sinasamba ka namin, Amang Banal, mabuti, tapat, dakila. Ikaw ay makapangyarihan magpakailan paman sa lahat ng dako, Diyos. Maging sa lugar na ito at sa lahat ng panahon, Panginoon, sa lahat ng oras. Ayaw, O Diyos, umaasa kami, Panginoon, na sa iyong kapangyarihan ay makasama ka namin, Panginoon, sa pagkakatipon na ito, upang maging makabuluhan ang aming araw at aming buhay, na kami po ay tunay ngang naglingkod sa iyong harapan, Panginoon. Lord, tulungan mo ang bawat pusong naririto, dakilang Diyos. Hallelujah, na hugasan ng iyong banal na salita at ng iyong presensya, Lord God. Cleanse our hearts and our minds in the name of Jesus. And let your holy words, Father, and presence be with us as we hear and study your word today. Magministeryo ka ng malaya, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ikaw, O Diyos, na nakakaalam ng lahat ng bagay. Kumilos ka, Panginoon. Gawin mo ang dakilang kalooban mo, Lord. Magsilbi nawang pagpapala ang iyong salita, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoong Diyos, sa kapurihan ng iyong pangalan. Maghari ka sa aming buhay, at Panginoon, dalangin namin ang tagumpay na ipagkaloob mo, Panginoon, sa bawat isa. Sa mga kapatid na hindi nakarating, ingatan mo sila upang sa susunod na gawain ay makasama namin sila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Lord, we claim, Lord God, all these things in your name, Lord Jesus, as we honor and praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Ang ating pag-aaralan ay isang pagsasaliksik na ating alamin, mga kapatid. What victorious believers do. Amen. Ang mga ngaral na binigyan ng salita ng Panginoon na isinusulat ito, mga kapatid, na ating binasa, ay tinuturuan yung mga tagapagbasa at tagapakinig na kagaya din natin na narinig kung ano ba ang dapat gagawin ng isang mananampalataya. Dahil may nabanggit ako kanina, hindi lahat ng tumanggap sa Panginoon at pumasok sa church ay nagpapatuloy, mga kapatid. Kaya, pag-aaralan natin ngayong May 17, 2026, what victorious believers do. Di ba? Kailangan meron tayong pagtatanong para makatanggap tayo ng kasagutan. Kaya tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid, na alamin kung anong ginagawa
ng matagumpay na mananampalataya. God bless you mga kapatid. Pwede na kayo makaupo. Sumaatin ang kapayapaan at biyaya ng Diyos, mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus. What victorious believers do? O nga, no? Ano bang ginagawa nila? Bakit sila matagumpay? Dahil hindi lahat ng nakasama ng Diyos sa lumang tipan, kahit bayan ng Israel, hindi lahat ng nakasama ni Jesucristo sa bagong tipan, maging ang isang alagad doon ay, mga kapatid, naging matagumpay na mananampalataya. Kaya kung ako sa inyo, mga kapatid, samahan niyo ang aking damdamin sa umagang ito na magkaroon ng pasasalamat dahil gusto ng Diyos na hindi lamang tayo maging mananampalataya, mga kapatid. Dahil may mananampalatayang nawawala. Ang gusto ng Panginoon ay maging mananampalataya tayo na tayo ay matagumpay sa ating mga buhay, mga kapatid. Ulitin ko hindi lamang tayo dapat maging mananampalataya. Lumang tipan at bagong tipan may mga mananampalataya, ngunit nawawala. Ang kailangan natin, mga kapatid, ay maging mananampalataya na mananampalatayang nagtatagumpay sa hamon ng buhay sa mundo ito. Sabihin natin lahat, purihin ang Diyos. Sapagkat, makinig kayo mga kapatid, the true believers, ang tunay na mananampalataya, are expected to be victorious, mga kapatid. Ang tunay na mananampalataya ay inaasahan na ito ay mananagumpay, mga kapatid. Sa aklat ng Romans, mga kapatid, chapter 8, verse 35 to 37. Sabi dito, who shall separate us from the love of God, mga kapatid? The love of Christ. Sinong makakapaghiwalay sa atin? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, sabi ng mga ngaral, kinote niya yung nasa Old Testament, for your sake, we are killed all day long, mga kapatid. Ang pagbabanta ng kamatayan ay hindi lamang sa isang tao, mga kapatid, at hindi excluded ang mga taong naglilingkod sa Diyos noong unang panahon, lalong-lalo na ang kamatayan ay nagbabanta sa mga naglilingkod sa Diyos. We are accounted as sheep for the slaughter. Sinasabi ng mga ngaral noon pa man, mga kapatid, ang Diyos na nagmamahal ay nariyan, pero yan bang kaguluhan, yan bang mga bagay na nangyayaring masama sa paligid, maging ang kamatayan, mga kapatid. As sinasabi ng mga ngaral na nagbabanta sa atin, sabi sa kanila. Dahil noon ay inuusig sila, mga kapatid. Nakita niyo naman ang ginawa sa Panginoon. Pinahirapan bago patayin sa krus, mga kapatid. Pero ang sabi sa verse 37, makinig kayo, yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Sa NLT, ganitong pagkasabi, no! Sabi niya, hindi yan mga bagay na yan masasamang yan ang magiging pagitan sa pag-ibig natin sa Diyos at maging hadlang. Sabi niya, no, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loves us. Kung ikaw ay tunay mananampalataya, sabi ng salita ng Diyos, umaasa ang Panginoon na nagmamahal sa atin, na tayo ay hindi lamang magiging mananampalataya, kung hindi mananampalataya na nagtatagumpay sa buhay na ito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen!
Kaya hindi ka masisira ng karamdaman, kapamakan, kaguluhan, kung ikaw ay tunay na mananampalatayang nagmamahal sa Diyos. Ikaw ay magtatagumpay sa buhay na ito at sa buhay na darating dahil kay Kristo Jesus. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Huwag kang masanay na okay na lang yung problema, pastor. Huwag kang masanay. Hindi yan ang tunay na buhay ng mananampalataya. Ang tunay na buhay ng mananampalataya, darating ang problema, pero magtatagumpay. Ano man ang problema, mga kapatid. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Inaasahan mo ba yan, mga kapatid? Hallelujah. Akala ko dito na ako masisira sa problemang ito. Akala ko dito na ako mamamatay sa karamdaman na ito. Makinig ka, mga kapatid. Hallelujah. Hanggat si Kristo ay nagmamahal sa atin at tayo din sa Kanya. Ikaw, makinig ka, ay magtatagumpay sa tulong ng Panginoon. Malakas na palakpak sa Diyos, mga kapatid. Praise the name of the Lord. Diba? Minsan ganyan tayo mag-isip. Dito na yata ako mamamatay. Ha? Lalo nung pandemic, mga kapatid. Labas ako ng labas. Kapapanganak ni Sasta eh. Pagbalik ko, sumasakit yung ulo ko, sabi ko. Naligo ako dyan sa labas. Ang init ng tubig, halos mabalahibuan na yata ako sa init ng tubig. Mga kapatid. Ha? Diba? Mamamatay na yata ako dito. Meron na yata akong virus, mga kapatid. Alam mo, sabi ni Lord sa akin, okay lang. Kung meron ka namang Lord Jesus. Sabi mo sa katabi mo, okay lang yan, mga kapatid. Ano man ang problema natin, okay lang yan. Basta meron kang Lord Jesus. Magtatagumpay tayo, mga kapatid. Amen. Naintindihan niyo ba? Bakit pa tayo tinubos sa kasalanan? Bakit pa tayo binayaran ng Panginoon, mga kapatid, nung tayo'y magulo ang buhay at makasalanan kung sisirain din pala ng Panginoon? Ang totoo, mga kapatid, tinubos tayo sa kaguluhan, kasalanan at ano pa mang mga problema para ipakita ng Diyos yung kapangyarihan niya na may magandang buhay at tagumpay sa mga naglilingkod sa Diyos na mananampalataya. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Shall we say praise the Lord, mga kapatid? Praise God. Kaya nga, huwag kayong mag-absent sa church. Buti na lang, natimingan ni Manang Maria, o mayat, na ito'y nang mangnag mo. Ano, iniwada ka di Domingo ko, nasapli-saplitan ka. Isungawan siguro di daduma ka na, nasaktan da. Ay, sayang. Hindi yung may dako matatag. Kaya nga, huwag tayong liliban. Amen. Kung pawala-wala tayo sa church, yung nachichimpuhan mo, lagi kang papagalitan ng Panginoon. Pawala-wala ka eh. Pero pag tuloy-tuloy ka, yan, meron palang encouragement. Mga kapatid, sabihin natin lang, thank you, Jesus. Praise God. Alamin natin, mga kapatid, no? Ayun nga, ang gagaling ninyo, pag mayroong mga mayayaman, sabi ano kayo ginawa nitong mayaman na ito? Ano? Pag mayroong mga matatalino, ano kayang ginagawa nito? Ay, kumakain ng mani. Ikaw naman, nagluto ka ng isang batsyang mani. Lahat na, ginagaya na. Basta may nakita tayo nagtagumpay, ginaya na, mga kapatid. Pero kung meron tayong dapat gayahin, ay isang matagumpay na mananampalataya, mga kapatid, sa Panginoon na naglilingkod.
Shall we say thank you, Jesus? Pero, before knowing what victorious believers do, let me remind you, mga kapatid, what defeated believers did. Bago ko ituro, mga kapatid, ano ba ang ginagawa ng matagumpay na mananampalataya? Tignan muna natin, mga kapatid, ano ba ang ginawa ng mga bigo at talunan na noong minsan ay naging mananampalataya, mga kapatid. Hindi ako magtatagal dito, mga kapatid, dahil hindi yun ang mensahe. Ito lang yung ginawa nila, nung naging mananampalataya sila. Kaya sila naging bigo at naging talunan na mananampalataya. Sabi ko kanina, sa lumang tipan may mananampalataya, sa bagong tipan may mananampalataya. Hindi lahat ng mananampalataya ay nanatili sa Panginoon. Kaya huwag tayong mag-resort na manatiling mananampalataya. Ang gusto ko isang mananampalataya na matagumpay, mga kapatid, sa presensya ng ating Panginoon. Sinong gusto niyan, mga kapatid? Pero bigyan ko muna kayo ng warning, ano bang ginawa nitong mananampalataya na bigo at talunan? Dalawa, mga kapatid. Una, they did nothing. Wala silang ginawa. Wala. Paano magtatagumpay yun? Hindi po pwede, mga kapatid, na ganun tayo kahiwan tamad. May bunga ang bayabas, nakita niya hinog, mga kapatid. Yan yung pinaka-ano natin mga Pilipino. Basta, ayan, si Juan Tamad, mga kapatid. Alam natin yan. Umupo doon sa ilalim ng bayabas at hinihintay niya. Anong ginagawa mo dyan? Kakain ako ng bayabas. Sabi niya, saan yung bayabas? Ando doon sa taas. Hindi hinihintay kong mahulog. Alam nyo, pag wala tayong gagawin, hindi lang tao ang kaagaw mo, pati ibon at maraming bagay. Ulitin ko, marami kang magiging kaagaw pag wala kang gagawin. Pangalawa, mga kapatid, sabi ko nga hindi ako magtatagal dito, hindi naman ito yung mensahe. Pangalawa, bakit merong mananampalataya na bigo at talunan? Bukod sa wala silang ginagawa, ito yung pangalawa, mga kapatid, sila ay quitters. Ayan. Madaling sumuko. Lalo na sa panahon ngayon, mga kapatid. Kami noon, kahit balatan kami ng pastor namin ng buhay, brother, pag nagpuri kami dyan, sige. Ngayon, tignan mo lang, wala na, mga kapatid. Iba na ang panahon ngayon. Masyado ng balat sibuyas, mga kapatid. Pagpagalitan kami noon, kami pa yung lalapit, pastor, pag-pray mo ako. Ngayon, hindi na makalapit, mga kapatid. Ayan, dahil sa sama ng loob, sa galit, wala. Tulungan tayo ng Diyos. At dahil dyan, marami ang quitters o sumusuko. Amen. Kaya may mga mananampalatayang bigo at talunan, mga kapatid. Amen. Sabi sa teksto, mga kapatid, ito yung napakalinaw. Lumapit daw tayo ng may malinis na puso, magpahugas, sapagkat tapat ang ating Panginoong Diyos. Sabi dito, mga kapatid, nabanggit yung salitang hold fast. Pag sinabing hold fast, stick to, adhere, cling, persevere. Pagtiisan mo, manatili ka, stand firm. Ito yung gusto ko, mga kapatid. Remain. Manatili ka. Dahil ang isang salita sa hold fast
na nabanggit ng mga ngaral. Mga kapatid, tandaan niyo itong Hebrews ay sinusulatan niya yung mga Israelita, mga Hudyo, mga kapatid. Ang sinusulatan niya ay noon pa man sa lumang tipan ay mananampalataya, at sa panahon ni Jesus ay naging mananampalataya. Kaya nabanggit niya, pinaalala ng Panginoon, mga kapatid, sa kanyang pagsusulat na ating pinapangaral ngayon, na may mga mananampalataya noon at mananampalataya sa bagong tipan, mga kapatid. Hallelujah. Nakagaya ng mga Hudyo na ito na naging part na sila ng church, ay gusto na nilang bumalik sa dati nilang buhay, mga kapatid. Kaya ang payo, mga kapatid, ng mga ngaral, dahil nasubukan niyang maging matagumpay, ano man ang problema, ano man ang pagsubok, mga kapatid, ang sinabi niya, let us hold fast. Sabi niya, ang isang salita niya ay hold on. Ha? Kumapit ka lang. Okay? Manatili ka lang. Amen. Yan ang pag-aralan natin, mga kapatid. Gawin mo lahat ng magagawa mo. Di ba, sabi ko kanina, may mga mananampalataya na bigo at talunan dahil walang ginagawa. Ay hinahayaan nila, binubugbog sila ng problema. Binubugbog sila. Dito kanwari yung church, dito ang presensya ng Panginoon sa church. Binubugbog sila ng problema. Wala silang ginagawa, mga kapatid. Ayan. Binubugbog. Kapalayo. Oh. Amaya, wala na sila sa church. Dahil may nagawa sila, ayan, ang hirap na nilang bumalik. Yan ang mahirap, mga kapatid, sa totoo lang. Marami dyan gustong bumalik pero nahihirapan na sila, kaya huwag niyong susubukang lumayo. Dahil pag nailayo ka na ng kaaway, kung ano-ano nang ilalagay ng kaaway sa isipan mo. No, hindi ka na gusto doon, galit sila sa iyo doon. Lahat na, hindi ka tatanggapin doon. Kaya kahit gustong bumalik ng tao, itong pinakamahirap, yung bumalik, mga kapatid. Amen. Wala silang ginawa, kaya sila bigo at talunan. Pero ang sabi kanina, mga kapatid, ng mga ngaral na binasa natin sa Hebreo, mga kapatid, lalo tayong lumapit. At pangalawa, lalo tayong kumapit na manatili. Kailangan meron tayong gagawin, mga kapatid, bilang mananampalataya. Huwag nating hayaang binubugbog tayo ng problema at ng kaaway. Pag naramdaman namin yan, lalo tayong lumapit at lalo tayong kumapit sa Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Ha? Yan ang pinakamagandang talento na ating makuha. Amen. Kasi yung natural na pakiramdam ng laman, pag may problema, lalayo. Ang dami na yan. Sabi, Pastor, pwede ba hanapin ko muna yung sarili ko? Marami na akong narinig na ganyan. Pastor, pwede, ano muna, saan ka magre-relax sa walang presensya ng Panginoon? Saan ka lalapit sa taong walang salita ng Diyos? Saan ka pupunta, mga kapatid? Ha? Kaya nga ang payo dito ng mga ngaral upang manatiling matagumpay, lalong lumapit. Pangalawa, mayroon talaga tayong gagawin, lalong kumapit, mga kapatid. Amen, yan ang pag-aralan natin. Ha? Kaya ngayon, pag may makita kayong may problema na kapatid, sabi ko, may problema ako. Eh, narinig mo yung mensahe nung Sunday? Doon sa mga wala, ito din sabihin ninyo, lalong lumapit. At lalong kumapit. Inaalis ka na nga eh. Inaalis ka na nga, hinahayaan mo. Pastor, pinagkaisahan nila ako, Pastor, kaya wala akong nagawa. Oh, wala kang ginawa. Sinet up kami, Pastor. Walang ganon, mga kapatid. Mali. Lalong lalapit at lalong kakapit. Ha?
O, praktisin na ninyo. Pag nagkaroon ako ng problema, sabihin mo. Ayan, okay yan. Sabihin mo sa sarili mo, pag nagkaroon ako ng problema. Ikausapin mo yung sarili mo. Ako'y lalong lalapit at ako'y lalong kakamil. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoon, sabi doon, sapagkat tapat ang nangako sa atin, mga kapatid. Bakit ka lalong lalapit? Dahil tapat ang nangako. Bakit lalong kang lalapit? Dahil tapat ang sa atin ay nangako, mga kapatid. Faithful is the God who promised. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Blessed be the name of the Lord Jesus. Kaya, ayan, huwag tayong papadala sa kaaway. Pansinin nyo yan, ilalayo, tingnan nyo lahat ng nailayo nila. Ngayon, sira na yung buhay. Hinahayaan nila eh. Pastor Gamin, tinasarita nak ni Kastoy, iso nga nagkaykaysa kami, wala kang ginawa. Dapat lalo kang lumapit. At lalo kang kumapit, mga kapatid. Tingnan yung buhay nila ngayon. Iba na yung alcohol, mga kapatid, na pinangpupunas, mga kapatid. Hindi na nila alam kung paano gamitin, mga kapatid. Dito na pinapasok na sa bibig. See? Bakit kasi hindi nila naunawaan? Tapat ang nangako. Bakit mo ilalayo yung sarili mo? Pwedeng hindi ka maging tapat sa isang banda ng buhay mo, pero lagi mong tandaan, ang Diyos ay hindi kagaya natin. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Amen. Kaya huwag tayo magpapauto sa kaaway. Yan, sisilawin kayo ng trabaho, pera, ano pa, magandang bagay, pagkain, dami. I-offer sa inyo, pero ang di nyo namamalayan, ilalayo lang kayo, mga kapatid. At kapag nalayo na kayo, yan na, nahihiya na kayo, may guilty feelings na kayo, meron akong nagawa. Yung iba, hindi nila aaminin yun, may nagawa ko. Pero iba na yung galaw nila, iba na yung... Hanggang sa mamay, nakapagsisinungaling na sila. Yun ang mahirap. Sabi na, ayaw ko na, nakakahiya. Pero ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, makinig ka. Tapat siya. Kaya may dahilan ka na lalong lumapit at lalong kumapit. Sabi natin natin, salamat, Panginoon. Maging sa ating kaligtasan. Okay? Kahit masunod mo yung hakbang ng kaligtasan, kung ikaw ay hindi mananatili sa Panginoon, ang kaligtasan mo ay malaking katanungan. Amen. Sabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad sa Matthew chapter 10 at sa Matthew chapter 24, guguluhin ka ng mga tao, guguluhin ka ng masamang panahon. Ayan. Dahil may demonyo, mga kapatid. Walang ibang gagawin ng demonyo kung hindi kaguluhan at ilalayo ka sa presensya ng Panginoon at sa kalooban ng Diyos. Amen. Sabi ng Panginoon, 2 beses yung binanggit sa mga alagad. Uusigin kayo ng mga tao. Huwag kayong umasa, mga kapatid, na mamahalin tayo na naglilingkod sa Panginoon. Huwag kayong magugulat. Magagalit sila sa inyo, yung mga kasama nyo na hindi naglilingkod sa Panginoon, magagalit sila sa inyo.
At huwag kayong pumayag na sa kanila kayo sumunod. Dahil ang kinabukasan ay nandoon sa Diyos, mga kapatid. Sabi niya sa mga alagad, He that endures unto the end, the same shall be saved. Kaya pagkatapos mong masunod ang plan of salvation, ay hindi totoo yung once you are saved, you are always saved, mga kapatid. Hindi totoo yun. Huwag kayo magpapaniwala sa turo ng demonyo na ligtas ka na kahit anong gawin mo pag tinanggap mo ng Panginoon. Hindi gano'n. Paano kung hindi ka nagpatuloy? Dahil ang sabi ng Panginoon sa alagad, 2 beses sa Mateo 10 at Mateo 24, mga kapatid. Sa 10, mga tao ang dahilan ng pag-uusig at kaguluhan. Sa Mateo 24, masamang mga bagay at panahon, mga kapatid. Ay ang sabi ng Panginoon doon, pareho. Ang siyang magtiis hanggang sa wakas. Kaya ang pinakamagandang puhunan, mga kapatid, magtiis. Ang sabihin mo sa katabi mo, tiis-tiis lang. Amen. Gusto mo bang maligtas? Sabihin mo, tiis-tiis lang. Amen. Gusto mong maligtas? Ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya para ma-maintain mo yung pagsunod mo sa hakbang ng kaligtasan na tinuturo ng Biblia, ang pinakamagandang gagawin mo ay manatili. At sabi ng Panginoon, tiyak, maliligtas ka. Shall we say, thank you, Lord? Okay? The best ability we can have, mga kapatid, is holding on. Amen. Kumapit tayo. Amen. Kumapit kayo, mga kapatid. Hindi ako magliligtas ganito. Nakakapit kayo. At yung isang kamay ko din, mga kapatid. Hindi ito kanya-kanya. Hindi kayo pumunta dito at hindi pastor, hindi ako hawak diyan sa inyo at dito ako, Lord. Yan ang mga paborito ng kaaway, mga kapatid. Ayan. Ang pinakamagandang abilidad na matutunan natin is holding on. Amen. Merong unang tinawag ang Panginoon na nakahawak sa Kanya. At mga kapatid, hindi pwedeng hindi ibahagi. Sabi ng Panginoon, ibahagi mo yun sa kanila. Ayan, mga kapatid, inaabot kayo ng kamay dito sa Ilocos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At merong mga humawak. May mga humawak. At sige, hayaan nyo silang humawak sa inyo. Huwag niyong pagtakuyan. Hayaan nyo sila dahil ang kailangan maunawaan natin. Nakakapit tayo sa Panginoon at nakakapit tayo sa bawat isa na tayong lahat ay umahawak sa Panginoon. Walang iwanan. Amen. Alam niyo, nagsawa na ako dyan. Pastor, walang iwanan. Saan na sila? Wala na, matagal na. Saan ka ba nakakapit? Paano ka mawawala kung nakakapit tayo sa bawat isa? At nakakapit tayong lahat sa Panginoon. Kaya may nawawala Pastor, kasi dito kami. Paano ka kasigurado na yung hinahawakan mo nananatili? Nakakapit ako kay tatay ko, Pastor. Saan nakakapit si tatay mo?
sigurado ka na mananatili ang hinahawakan ninyo. Ayan. Tingnan niyo yung mga umalis. Pinabayaan na sila. Oh. May lisensya din yung nagpapasto sa kanila. Ang tanong ng Biblia, yang bang mga ngaral ay pinadala ng Panginoon? Yan ang hanapin natin. Hindi qualification natin ang paghahanap sa tao ng Diyos. Qualification ng Diyos, mga kapatid. Ang dami, niluloko nila yung sarili nila. Nararamdaman dito ang presensya ng Panginoon. Ang pagtuturo dito, mga kapatid, hallelujah, ay may kalabit sa mga puso natin. Hindi natin pwedeng dayain na wala akong nararamdaman. Yan ang sinasabi mo. Pero aminin mo yung totoo, alam mo, nandito yung hinahawakan natin dahil tapat ang nangako sa atin, mga kapatid. At habang nakakapit tayo sa Panginoon, hindi niya tayo manabayan. Ngayon, yung mga bumitaw, sino nang nasusunod sa buhay nila? Sila na, mga kapatid. Yan ang nakakatakot. Amen. Yan ang nakakatakot. Mag-ingat kayo kung kani-kanino kayo kumakapit. Sasabihin ng kinakapitan, hindi, naglilingkod ako sa Panginoon hanggang kailan ang tanong. Yun ang tanong. Bubulain tayo Marami yan, mga kapatid. Normal yan na nangyayari, may atake ng kaaway. May nagpapastor din. Alam niya, tanungin niyo siya doon sa likod, alam niya. Dami nila. Nung simula, masaya din sila, mga kapatid. Lalo, magkakapamilya. Pero dahil hindi sa Panginoon nakakapit, meron silang pastor, binitawan nila. Di nung simula, di masaya din sila. Okay din sila. Mga ilang taon yon, kapatid? Palagay mo na okay kayo doon, apostolic noon. Kasama kayo noon, di ba? Kasama sila. Mag-anak nila Mga ilang taon, palagay mo? Mga umabot ng 10 years? Wala. Ayan ang sinasabi ko. Meron na ang lingkod ng Panginoon doon sa lugar nila dahil magaling, ayan, naghiwalay sila, mga kapatid. Hiwalay tayo. Umiwalay sila ngayon. Nagkaisa sila, mga kapatid. Nagpatayo din sila ng simbahan. Mas malaki pa yata mas malaki pa. Di parang, feeling mo, kasama natin ang Diyos. Palakpak dito. Ang gagaling tumugtog, mga kapatid. Pero dahil ibang ang hinahawakan, kanino ka nakahawak? Dinaya na sila ng kaaway, akala nila nakahawak sila sa Diyos. Mga kapatid, hindi mo makikilala ang Panginoon pag walang nagturo sa iyong mga ngaral na nakahawak sa Panginoon. Hindi tayo naghahanap ng mga ngaral. Marami ng mga ngaral ng Biblia. Ang kailangan nating mga ngaral ay nakahawak sa Panginoon para pag hindi na tayo, dadalhin tayo sa Diyos. Hindi natin kayo, sabi ni Pablo, mga kapatid, kahit anghel ang mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo, kung iba yung pinapangaral sa amin, itakwil ninyo. Kahit anghel pa yung magpakita sa inyo, sabi ng Biblia, okay, magpapauto. Hindi naman mukhang anghel, mukhang demonyo nga Sumusunod pang yung iba. Brother Rolly, hindi na nga mukhang anghel, sinusunod naman. Paano pag anghel mismo yung nakita ninyo? Angatan, Brother Roseno, anghel din nakita mo, nawa na. Hanggang sumurot yun ni Pastor June. Nakita, tipayak ko kaya ba ko? Wala na po na. Ito ti sumarunong ngayon, baga na,
daytoy, agagas ka, hati masakit. Padasamot, ay, naagasan, no, talagang apudno nga, tagini apo, Diyos na ito. Oh. Ganyan. Tulungan tayo ng Panginoon. Oh. Hindi natin kailangan ng mga ngaral, ang dami ng mga ngaral. Sa Facebook pa lang, ang dami na eh. Kahit hindi nagsisimba, mga ngaral sa Facebook eh. Kahit hindi sumusunod eh. Hindi nakikipagkasimbahan, mga ngaral sa Facebook eh. Sa totoo lang, makinig kayong lahat, mas magagaling pa sila sa mga ngaral eh. Meron ba dito niyan, mga kapatid, mas magaling pa sa pastor niya? Ay, meron yata, tahimik sila, nahihiya sila, mga kapatid. Meron ba niyan? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Siyan samat. Hindi natin kailangan dito, mga kapatid, inawakan, may hawak na Biblia, na demon possessed. Saan ba kasi nakahawak yun, John? Sabi ko, matagal na ako sa gawain ng Panginoon. Ang dami ng problema nang nakita ninyo, ang dami ng akusasyon, ang dami ng paninira. Pero alam niyo bakit, Brother Rolly? Ito lang ang ginawa ko noon. Hindi ko sila pinatulan. Ginawa ko yung sinabi ng mga ngaral. Lalo akong lumapit at lalo akong kumapit. Hallelujah! Hallelujah! Wala nang pinakamatibay at pinakasiguradong makakatulong sa atin. Hallelujah! Kaya sabi ng Biblia, sumpain ng tao, nagtitiwala sa tao. Some may trust in chariots, some may trust in any mga kapatid, mga panglaban. Kakapit-kapit kayo sa tao, konting problema lang nga, nawala na eh. Hindi pag nawala yun, na ikaw na nakakapit sa kanya, Jonalyn, sasama ka na rin. Mag-isip-isip tayo, mga kapatid. Hahawak na rin lang tayo doon sa nakikita nating sigurado. Amen. Hindi po biro-biro itong kaligtasan ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos. At hindi na sana ako magpapatuloy dito kung hindi ako kinausap ng Panginoon na manatiling magpatuloy dito. Kaya nung sinabi sa akin ng Panginoon, huwag na maalis, hayaan mo sila, akong bahala. Kaya sabi ko, sige Lord, hallelujah, ikaw ang bahala, mananatili lang ako sa iyo, hawak, lalapit at kakapit, ikaw nang bahala. Hindi ako kung saan-saan pupunta, mga kapatid. Tapat yung nangako sa akin. Konting problema kay barangay captain, kapitan, tulungan na. Natutulungan ba tayo lahat? Hindi. Kaya gagawin natin, ang mahirap pag walang Panginoon, buntun sa kabila, mga kapatid, punta tayo dito. Punta kay Senador Robin Padilla, tulungan mo ko. Hindi tayo maharap. Lalo na pag kay Bato tayo pupunta, mga kapatid, hindi mo siya kamahanap. Saan ba si Bato? Sabi ni Bato, hindi mo ko mahanap. Hello, mga kapatid. Sabi ni, iboto natin, mga kapatid. Hindi si Bato to, Sabi ng biro lang ito. Iboto niyo ako, madali akong napitan. Mahirap lang hanapin. Hindi si Bato yun, Mapapahaya tayo sa tao. Ulitin ko. Kahit yung kapamilya mo, masasaktan ka lang eh. Sabihin yung hindi. Minsan nga, isang malaking problemang nagbibigay sa atin, galing sa pamilya eh. Sige, pagtakpan mo pa yung pamilya mo. Nagsasalita ba ako ng katotohanan dito, mga kapatid? Tapos bakit tayo kakapit sa kanila?
Hanggang sa mamaya, pag hindi ka talaga nakakapit sa Panginoon, wala kung saan ka. Kaya yung taong nakakapit sa Panginoon, tinitingnan ka kung saan. Busy ka mga kapatid, takbo dito, takbo doon. Haggard ka na, ang pangit mo na. Pero yung taong may Panginoon, mga kapatid, hold on. Oh, sarap matulog. Oh. Huwag natin gayahin yung mga alagad. Nung sinama sila ng Panginoon, yung bangka, inaalon-alon sila. Panginoon, di na nila alam gawin nila. Anong magawa mo sa dagat? Anong magawa mo sa alon? Anong magawa mo sa hangin? Magdamag silang nag-aalala. Ay, ginulo nila ang Panginoon. Panginoon! Sabi nila, wala kang pakialam. Mamamatay na tayo. Ang Panginoon nandoon sa sulok, mga kapatid, natutulog. Kaya sabihin mo sa katabi mo, matuto kang mag-relax ka mo. Hallelujah. Lumapit ka lang kay Jesus ka mo. Sabihin mo, kumapit ka lang kay Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Makapangyarihan ng Diyos. Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Subukin mo ang Panginoon! Kahit mga kaaway mo ay kayang palambutin ng Diyos ang puso nila. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Eh, wala. Kung saan tayo pupunta, may kalaban tayo, attorney. Takbo dito, takbo doon, attorney. Eh, di gagantihan ka nun. Kay tulpo, sumbong mo kay tulpo. Di lalong magagalit yun. Pero kung kalmado ka lang, mga kapatid, at mananalangin ka lang, maglilingkod ka lang sa Panginoon, lalo kong lalapit sa Diyos. Kung kayang gumawa ng mga tao na yan, mga kapatid, mas lalong kayang gumawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung sa tingin mo kaya kang tulungan ng mga taong yan, hindi mo lalong makakatulong ang Diyos na gumawa lang ng mga yan. Pinagkaisahan ang bayan ng Diyos, nilagay sa kuweba ng leon. Anong ginawa nila? Nanalangin lang, mga kapatid. Yung tatlo nilagay sa apoy. Hindi sila nag-react. Ang gagaling natin mag-react. Hinayaan nilang mahulog sila, pero sila'y nanatili. Sabi na, isang Diyos lang ang sasambahin namin. Sige, hulog mo na kami sa pugon. Yan yung mga taong sinasamahan ng Diyos. Sabi ko, yan yung mga taong sinasamahan ng Diyos. Lalo kang lalapit! Ang lalo kang kakapit! Anong nangyari, mga kapatid? Tingnan ninyo. Galit sa kanila yung tao, nilagay sa kuweba ng leon. Pero dahil dito sila kay Lord, di sila nagre-react, dito sila kay Lord. Paglabas niya sa kuweba ng leon, mga kapatid, mahal na siya ng mga tao. At yung mga tao, sabi niya, yung Diyos niya yan ay totoong Diyos yung pinaglilingkuran niya. Simula na yun, sana ang Diyos natin. E paano niya magiging Diyos yung Diyos natin kung aawayin natin sila? Makinig kayong lahat. Naka-video tayo. Hindi ako nagtuturo ng masama dito, mga kapatid. At pag nagturo ka ng masama, huwag na kayong bumalik. Hello? Ang daming gustong magdemanda noon, hindi ko tinuloy. Huwag mo sabi, Pastor, bakit ka nagdemanda? Hindi nga ako nagdemanda eh. Karapat-dapat ang demanda noon. Pero wala sa aking mga kamay yun. Bahala ang Diyos sa kanila. Bakit? Ayan, mga kapatid. Pag binigay mo na sa inyo,
na si Lord. Sabihin mo, ano man ang problema ko ngayon, kakapit ako kay Lord, lalapit ako kay Lord, bahala na si Lord. Hallelujah! Makapangyarihan ang Diyos. Hallelujah! Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Eh, hahayaan ka ng Panginoon. Oh, meron sa Bibliang may sakit. 12 years. Labas ng labas yung dugo. Mayaman siya. Kung saan-saan daw siya pumupuntang doktor. Oh. Kaya nga ulitin ko, makinig kayong lahat, hindi doktor ang nagpapagaling ng sakit. Kahit puntahan mo lahat ng doktor, kung hindi ka pagalingin ng Diyos, hindi ka gagaling. Pero makinig ka, kahit wala kang doktor na lalapitan, wala kang perang pambili ng gamot, kung meron kang Diyos na buhay, nakakapitan, mga kapatid. Ayan. Minsan tuturuan tayo ng Panginoon, sasayangin mo yung pera mo at saka lakas mo punta sa mga doktor. Gastos dito, gastos doon. Sabi ng Biblia na ubos niya yung kayamanan niya sa mga doktor. Sana binigay niya na lang kay Lord. Amen. Mas gusto niyong ibili ng gamot kaysa ipagawa ng simbahan. Kaya nag-iipon kami para pag may sakit ako, naggasap na ito sakit mo. Amen. Eh, kung kukunin na tayo ng Panginoon, kahit kakagat ng lamok, wala tayong magawa eh. Tapos pinaghanda, mag-iipon kami, Pastor, para pag may sakit. Ha? Sakit. Nung walang-wala na siya, mahina na siya, mga kapatid. Wala ng dugo, wala ng pera, wala ng kayamanan. Sabi, huwag niya na lang naalala ang Panginoon. Kasi wala na siyang masusubukan sa mga tao. Bigong-bigo siya. Sabihin mo sa katabi mo, mabibigo ka lang sa tao. Oo. Sabi niya, hallelujah, mahina na siya, tinayo. Hindi niya sinabing, pag natapik ko si Lord. Hindi niya sinabing, pag dumaan si Lord, natapik ko, gagaling ako. Tinayo, mahina na siya. Sabi niya, pag nahawakan ko yung laylayan ng pangindamit ng Panginoon, gagaling ako. Amen. Tingnan niyo. Lalo tayong lumapit. At lalo tayong gagamit. At ang sabi ng Biblia, nung nahawakan niya at nakalapit siya sa Panginoon, may kapangyarihan na lumabas sa Panginoon. Kaya mamaya altar call, mga kapatid, lalo tayong lalapit sa presensya ng Panginoon at lalo tayong lalapit. Sabi ng Panginoon, wala naman akong pinapalabas na kapangyarihan. Sabi ng Panginoon, wala akong pinapalabas. May lumabas na kapangyarihan sa akin. May nakahawak sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ng mga alagad, Panginoon, anong nangyayari? Ang dami mga tao pinagsisiksikan ka nung sinasabi mong may nakahawak sa iyo. Sabi niya, mayroong isa ditong nakahawak. Hallelujah. E kung gagayahin natin siya, lalo tayong lalapit. Lalo tayong kakapit. At ang Diyos ay may gagawin, mga kapatid, sa ating mga buhay. Amen! Ganyan ang ginagawa ng mga mapatuloy na mananampalataya. Lalong lumalapit sa Panginoon at lalong kumakapit sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Lalong lumapit sa Diyos.
lalong kakapit sa Diyos, tiyak ang tagumpay, mga kapatid. Amen. Sabi ko, tiyak ang tagumpay. Hallelujah. Paano tayo hahawak sa Panginoong Diyos? Oo nga, ano naman siya, invisible nga naman pala siya. No? Huwag kayo siya ribulto, Hindi naman Panginoon yun, Hindi naman Diyos yun, Paano ba hahawak sa Diyos? Bibili ako ng kahoy na nagbubuhat ng cross. May hawak na bula. Hindi naman Diyos yun, Istatwa yun, mga kapatid. So, paano hawak sa Diyos na hindi nakikita? Na parang hangin, hindi, mga kapatid, alam kung nasaan. Kaya nga kung saan tayo pumupunta dahil hindi natin nakikita ang Diyos. Trabaho ka ng trabaho, mga kapatid. Hindi nga dito, Billy. Takbo-takbo ka nga dito. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ganyan pala tumakbo. Hindi mo alam kung saan ka pupunta Di ba? Tapos hindi ka siya, follow up, magpa-follow up ka, babalik ka. Sabi ni Lord. Sabi ni Lord sa'yo, andito lang. Hindi, nakatingin ka kay kumari, nakatingin ka kay kapitan, nakatingin ka kay kagawad, nakatingin. Sabi dito, tingin, sige lang. Kaya ang tanong ni Billy, paano kung makakapit sa'yo, Panginoon, di kita makita? Di ba? Dahil kung makita mo sana, you Lord. Di ba? Ang problema natin, hindi kaya nga, ang pupuntahan natin yung nakikita natin. Tama ba, Billy? Balik ka na doon. Baka maligaw si Billy, mga kapatid. Tingnan niyo kung saan upo, Ayan. Nakabalik, mga kapatid. Hindi niya naman alam. Hindi niya nakikita si Lord. Pastor, tulungan mo kami paano humawak sa Panginoon. Gusto niyo turuan ko kayo, mga kapatid? Ito, number 1. Gusto mo humawak sa Panginoon? Tumayo ka sa salita ng Diyos. Huwag kang takbo ng takbo. Yan ba'y sinabi ng salita ng Panginoon yan? Pag hindi yan sinabi, huwag mong gawin, magpapagod ka lang. Kaya ako, pag sinabi ni Lord, ginagawa ko kaagad, may nangyayari, mga kapatid. Ito, mga kapatid, worth million itong simbahan natin. Ang pera lang namin, 200,000. Ang sabi sa akin ni Lord, kayo ang hinihintay ko, simulan mo na. Hintay kayo ng hintay sa akin. Sabi ko kay Lord, bigyan mo ako ng bersikulo. Tumayo tayo sa salita ng Diyos. Binigyan niya ako ng bersikulo. Okay na. Pagkatapos ng December yun, 2021, tinawagan ko sila dito, nandun kami sa Zambales. Sa January, mag-meeting tayo. Nag-meeting kami ng January, mga kapatid. Pagdating ng February 14, 2022, nagsimula na. Ilan lang pera? 1,200,000. Yung sa mamaya, tuloy-tuloy na, mga kapatid. Sabi ko nga, huwag tayong umasa sa tao. Dahil yung pastor sa Australia, inutusan pa ako Pastor, maglista ka ng mga gagastusin ninyo. Lahat dyan, ako naman iyak ako nang iyak. Kaya huwag mahirap magtiwala sa tao. Pastor yon, mga kapatid. Sabi ko, pastor yon. Sabi ko, ayos. Purihin ka, Panginoon. Nagtatrabaho sila dito, nag-uukay. Ako, iyak ako nang iyak doon. Doon pa yung church noon. Okay na alam niyo kung magkano dumating si Sir Josephine? Malaking wala! Huwag sa tao, sabi ni Lord. Nandito ako. Kasi kapag binigay ng tao yung milyon, mga kapatid, wala na. Relax na tayo. Mayabang na tayo, mga kapatid. Dahil wala, mga kapatid. Yan, yung 200,000, manumula tayo dyan. Punay ka tinervyos ko. Brother, awan ni pakita dito niya yung Brother Joseph niya ito. Punay ka tinervyos ko, maibos ti graba, maibos ti darat, maibos ti simento, dagiti landok, maibosan. Da kayo ti mapabainan siya.
Ano nga napasamak na dyan, pag hindi nangyari, sasabihin nyo, oh, sabi ko na nga ba, pastor, hindi ka talaga tinawag ng Panginoon eh. Masyado ka lang magaling mangarap. Idadamay mo pa kami. Eh, wag nyo sabihin yung mga pagod ninyo, walang nangyari sa pagod ninyo. Nakikita ninyo, may nangyari! At maluwalhati ang pangalan ng Diyos kahit wala tayong pera. Yung iba tinatamad, alam niyo yung mga iba tinatamad at pagtatampo kasi ang gusto nila, sila yung tatanggap ng pera. Mali. Tibirukan tayo dito eh. Di may tanok tayo, tinaga na dati balay ni Apo Diyos dito yung na ibangon. Hallelujah. Yan dapat ang hanapin natin ang adagay. Pakinabang tayo. Oh. Sino bang hindi nagastusan? Oh. Oh, gusto niyo sabihin namin? Ang gagaling natin eh. Da kami pastor, da kami. Talaga? Oh. Wag na lang. Oh, wag na lang. Ayan na, dumadating dahan-dahan mga kapatid. Makinig kayong lahat, makinig kayong lahat, makinig kayong lahat. Kahit demonyo, kahit taong may masamang espiritu, kahit taong masamang ugali, kayang gamitin ng Panginoon sa buhay mo. Kung ikaw ay nakakapit sa Diyos, kayang gamitin ng Panginoon lahat ng bagay. Matulungan ka lang mga kapatid. Kahit kayong magkukulang eh. Ganyan kakapangyarihan ang Diyos natin, kaya lalo tayong lumapit at lalo tayong lumapit. Tumayo tayo sa salita ng Diyos. Huwag kong kani-kanino. Kaya sabi ko, GR noon, gawain ang tatay noon. Siyang speaker yun noon eh. Sabi ko, sumadan, mamayang gabi doon tayo upo, GR. Tatambangan ko siyang matando. Pastor ninyo dito mga kapatid. O hindi, ay, tatandaan kita. Pinagluluko mo kami. Hindi tayo ganun, mga kapatid. So, nung hapon na, maga kami ni GR, doon kami sa kabila, doon sila dumadaan, magi si speaker. Oh, dumaan sila. Ganito tayo, hindi tayo naghahanap ng kaaway, hindi tayo gumagawa ng kaaway. Hinahayaan natin may umaaway lang sa atin, hayaan natin silang manggulo ng manggulo. Sinisiraan lang nila yung sarili nila. Ang gawin natin, hayaan naman natin magpatuloy lang tayong lumapit at maglingkod sa Panginoon. At pag nakita ng Diyos, pagpapalain ka, tutulungan ka ng Panginoon. Hayaan niya! Wala na kayong magawa, may mga tao talagang masama. Pigilan mo ba sila nagagawa ng masama sa buhay mo dyan? Mayroon talagang gagawa ng masama. Huwag niyo silang pansinin, huwag niyo silang harapin. Dito tayo mga kapatid. Lalo tayong lumapit at lalo tayong kumapit. Ngayon ng hapon na, magsisimula na yung service. Ngayon na, nagsisilabasan na sila, isa-isa mga kapatid. Eh, medyo mababa sila. Dito kami sa taas, inaabangan ko. Ayan na siya. Hello, Pastor. Hello, Pastor June. Oh. Ganun tayo dito. Hindi tayo naghahanap ng pakinabang para maging mabait sa bawat isa, mga kapatid. Yung iba, nagiging mabait lang pag may kailangan eh. Oh. Ayaw kong madumihan ng puso ko. Sasamba ako sa Diyos. Ayaw kong madumihan ng puso ko. Yun ang sabi ng mga rin. Huwag madumisan ang ating mga puso at lumapit tayo sa Panginoon. Paano ka makalapit sa Panginoon? May nagpapalayo sa puso mo. Oh, kahit tanong taas mo ng kamay dyan, kahit kung yung puso mo marami. Oh, isasamba ko sa Diyos, worship yung gabi. Hello, Pastor, ako. Kahit wala kang binigay. Okay lang sa akin. Bakit kaya? Bakit? Hindi ako sa tao nakatingin, kaya niya ako dito ako nakatingin, napakabuti. At ang sabi ng Biblia, tapat ang nangako
niyo sa mga hindi tapat. Hello? Bakit natin aksayin ang mga oras natin sa hindi tapat? Dito tayo sa tapat. Oh. Tumawak ka sa Panginoon, tumayo ka sa salita ng Diyos, nakahawak ka sa Panginoon. Okay? Yun bang ginagawa mo, sinabi niya? O sinabi ng kapitbahay mo? Yun bang ginagawa mo, sinabi niya ni Lord? O sinabi ni tatay mo? O ng anak mo? O ng kapatid mo? Tapos di bale, tutulungan ako ng Panginoon, tiko na. Oh, yun ang alam mo. Oh. Eh gusto mo pala siyang hawakan, tumayo tayo sa salita ng Diyos. Yang kaaway magaling. Tutuksoin tayo. Hanggang sa mamaya, hindi ka na nakakadalo sa gawain. Ikaw na nakakapagsinungaling. Oh. Bakit? Gusto ko niyang ilayo sa Panginoon para hindi mo matikman ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Dahil pag natikman mo, lalo kang lalapit. At lalo kang kakapit. Ay pupunuin ka niya ng sama ng loob kung saan ka tatakbo. Hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Hanggang sa mamaya, pati si Lord nadamay, wala talagang Diyos. Sabi ni Lord, ikaw walang Diyos. Kasi sabi, andito lang ako. Sabi, hindi kita makita, Lord. Ayan, tumayo ka sa salita ng Diyos. Humahawak ka sa Diyos pag ganyan. Shall we say, praise the Lord? Pangalawa, mga kapatid. Gusto mong humawak sa Panginoon? Magpagabay ka sa banal na Espiritu ng Panginoon. Hindi yan banal na Espiritu pag ilalayo yung loob nyo sa pastor ninyo. Hindi yan banal na Espiritu. Hindi yan banal na Espiritu. Hanggat siya yung pastor namin doon, yan ang pastor namin. Sino ka man, tao ka man, leader, sino. May mga tao nagpapadaya eh. Ay, ang pastor ninyo, hindi sa Diyos yan. Naniwala ka naman. Eh pag hindi, di ako tinanggal ng Panginoon dito, mga kapatid. Naintindihan mo ba yon? Kaya yung mga nagdadalawang isip, di pastor ba talaga ay lingkod ng Panginoon? Pag hindi, tinanggal na ako dito ng Panginoon. At huwag kayong atat, mga kapatid, tatanda din ako, mamamatay din ako, huwag kayong magmadali. Mag-ingat ka, baka mauna ka pag ganyan ang ugali mo. Masyado kang atat na mawala si pastor. O baka pag nakita ni Lord, sabi, ganyan ka kakatalino. Ano na bang nagawa mo at papalitan mo yung lingkod ko? Ano bang kaya mong ibigay? Ano bang kaya mong gawin? Sige. Ay ako, yung mga nagpaplano sa akin, hayaan nyo sila, mga kapatid. Alam naman ng Diyos lahat eh. Di ba? Ang hirap kong magpaliwanag dito noon. Galit sila. Pastor, totoo ba yung sinabi na mangkukulam? Ay, nakakapagod magpaliwanag, mga kapatid. Kumukulog-kudlog, umaambon-ambon. Sunday yun. Brother Joseph, nandito ka ba noon? Lumabas ako dyan, sabi. Ayan. Sabi ko, kidlatin ako ng Diyos! Sabi ngayon. Sige nga! Kung sino nagpaplano ng masama, yun ang kidlatin ng Diyos, yun sanang mangyari. Hindi ko na lang ginawa. Ako na lang, kidlatin ako ng Diyos ngayon. Pag nagluluko-luko ka, wag mong gagawin. Kahit doon ka sa kwarto ninyo, kikidlatin ka ng Diyos doon. Tahimik yung mag-asawa kasi kumukulog, umaambon. Sunday pa naman yun. Katatapos kong mangaral. Hello mga kapatid, nandyan pa ba kayo? Huwag tayong papadala sa mga sabi-sabi at gabay-gabay ng kung sino-sino. Porkit may lisensya, porkit
mataas. Huwag tayong banal na espiritu bang naggagabay. Sunday nga, nandyan sila sa labas eh. Sige nga, yun bang may gabay ng banal na espiritu? Sana mapanood dito ng mga nabula-bula nila. Sunday, nangangaral ako dito, nandyan sila sa gate, kasama ni Sister Ashley. Idamay pa nila si Sister Ashley, hindi makaka-attend ng gawain. Oh, anong sabi ni Sister Ashley? Oh, gabay ng espiritu. Wala ba kayong gawain ngayon? Di ba Sunday ngayon? Ganyan ang mayroong gabay ng espiritu. Unahin ang Panginoon! Oh, yung mga nabula-bula nila, ayan. Huwag tayong papadala porkit mataas, mayaman. Huwag tayong papadala doon. Sa gabay ng Espiritu Santo. Dahil kung may gabay talaga ng Espiritu Santo mga yun, lahat ng plano nila nangyari. Pero kung ikaw, mga kapatid, ay totoo, kasama mo ang Panginoon, mga kapatid, ano mang masamang plano sa iyo ng tao, magpagabay ka lang sa Espiritu, tumayo ka lang sa salita ng Diyos, hindi ka mapabayaan ng Panginoon. Tignan nyo lagi ito mga kapatid, ginawa ng Panginoon. Amen. Huwag yung ginawa nilang tignan ninyo, sasama lang yung loob ninyo. Amen. Hindi yan pinabayaan ng Diyos. Amen. Kailangan yung Diyos niya maging Diyos ko din. Hallelujah! Kailangan yung tinatayuan niya, tayuan mo rin na salita ng Panginoon. Hallelujah! At yung paglilingkod nating pagiging apostoliko, kailangan manatili tayong apostoliko! Praise God, may mga apostoliko ba dito mga kapatid? Hallelujah! Sabi ng Panginoong Hesus, tingnan niyo, sa John chapter 14, and I will pray the Father, and He will give you another helper, comforter, the Holy Ghost, that He may abide with you forever. Tingnan ninyo, ang Espiritu ng Diyos ay walang planong iwanan tayo. Pero bakit may nawawala? Tayo ang may planong umayaw. Verse 16, verse 17 now, the Spirit of truth, whom the world cannot receive. Iso ano, day tapusom na inlubungan, kung ang puso mo ay makasanglibutan, hindi mo tatanggapin ang Espiritu ng Diyos. Games kayo nga, games ko na. Napuspos na kayo ng Holy Ghost. Saan kayo nakikinig? Sa sarili ninyo? Games kayo ng games. Hindi kayo mapuspos ng Holy Ghost. Oh. Haan nga awatan, tinayin lubungan ti Espiritu ti Apo. Sige, kung kani-kanino kayo makikinig, hindi tatanggap. Kaya kahit anong gawin mo, kung ang puso mo ay makasanglibutan, hindi mo tatanggapin. Because it neither sees Him nor knows Him. Oh, paano mo tatanggapin? Hindi mo naman siya kilala. Hindi mo siya nakikita at napapansin. But you know Him, sabi niya sa mga alagad. Meron bang mga alagad dito mga kapatid? Kilala niyo ang Panginoon, for He dwells with you. Ay, ang kasama ninyo. And will be in you. Ay, siya din yung Holy Ghost. Sabi niya, yung ipapadala na comforter, sabi niya, hindi tatanggapin ng hindi nakakakilala sa kanya, sanglibutan, hindi nila tatanggapin yan. Pero kayo, kilala niyo siya, tatanggapin niyo, kasama niyo siya ngayon, sabi ng Panginoon. Kasama niyo siya ngayon. Sino kasama nila? Si Jesus, mga kapatid. Hallelujah! For He dwells with you and will be in you. Kasama niyo ngayon, with you, and darating ang panahon, in you, papasok sa inyo. Verse 18, I will not leave you comfortless. Sa ibang translation, sabi niya, ang ganda mga kapatid. Tuwang-tuwa ako dito, sabi niya, I will never leave you orphans. I will come to you. Naintindihan niyo ba yung orphans?
Hindi ko kayo papabayaang maging orphans. Alam niyo yung orphans? Walang magulang. Sabi, hindi ko kayo papabayaan na parang anak na walang magulang. Amen! Kaya ang plano ng Panginoon, makinig kayo, if Jesus will hold on as our Father, why give up on Him and choose to be fatherless? Kung pipiliin niyang makasama tayo bilang mga anak at magiging tatay siya sa atin at mananatili, bakit natin pinipiling maging walang tatay? Isamantalang siya, wala siyang planong iwanan tayo, mga kapatid. At gusto niya, kasama niya tayo, mga kapatid. Hallelujah. Oh, naalala niyo yung sinabi ko noon, nag-Bible study tayo doon sa bahay nila, Manang Sene, mga kapatid. Pag susunod ka sa salita ng Panginoon, sabi ng Panginoon, uutusan ko yung anghel ko, nandyan sa harap mo. Wow, mga kapatid. Yes. Saan ka pupunta? Nandoon yung anghel sa harap mo lagi, mga kapatid. Kung susunod tayo sa Panginoon. Kung susunod tayo sa Panginoon. Amen. Kaya salamat sa Diyos sa araw na ito. Amen. Turuan natin yung sarili natin. Di ba nakakaya, sabi ng Panginoon, ayaw ko kayong iwanan. Di ba nakakaya? Ano bang meron sa atin? Tayo makasalanan. Tayo hindi perpekto. Dapat tayo yung nagsasabi ng sa ganyan dahil siya yung perpekto, siya yung tapat, siya yung mabuti, siya yung makapangyarihan, siya yung nagpapagaling, siya yung Diyos na gumagawa ng mga himala. Dapat tayo magsabi, Lord, ayaw ka namin bitawan. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Tayo dapat ang huwag bumitaw. Dahil mas kailangan natin ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Sa ating pagtatapos, sabi ng Panginoon, umawak tayo sa Diyos, mga kapatid. Lucas 11:9-13, sabi ng Panginoon, sa ating pagtatapos. So I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks, it will be opened. Ito ang sabi ng Panginoon sa mga tao. Makinig kayo. If a son asks for bread from any father among you, mga tatay sa inyo dyan, sabi ng Panginoon, paghingi ba ang anak ninyo ng tinapay, will he give him a stone? Bato bang ibibigay mo? Kung wala, sasabihin mo wala, hindi yung pag wala, ang ibibigay mo bato, di ba? Sabi ni Lord, bato bang ibibigay mo? Pag may tinapay, natural, bigyan mo ng tinapay, hindi bato. Eh kung wala kayong tinapay, hindi din bato yung ibibigay mo. Sabi mo, anak, wala eh. Hindi mo gagawin sa anak mo yon, mga kapatid. Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Paghingi ba siya ng isda na uulamin niya? Ang ibibigay mo ba, ahas? Pag wala, sabi mo, anak, wala. Di ba? Anak, awan ti si datay. Hindi ahas, mga kapatid. Diyan pa ba kayo, mga kapatid? Or if he asks for an egg, hihingi siya ng itlog, will he offer him a scorpion? Paghihingi ba yung anak mo ng itlog ang ibibigay mo? Pamura na nga eh. O, itlog na lang. Itlog.
Hindi mo sabihin, yan o, alakdan. Pag walang itlog at walang pera, sabi mo, anak, wala, di ba? Hindi mo bibigyan ng masamang bagay. Kung meron, bibigyan mo. Sabi niya, alam ng Diyos, if you being evil, masama kayo yung mga tao, sabi ng Panginoon. Know how to give good gifts to your children. Pero kahit kayo ay masama, mga tatay, marunong kayong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Pag may pera nga, tumingi ng itlog, hindi lang itlog ang ibibigay. May kasama pa yun, mga kapatid. Pag humingi ng tinapay at may pera yung tatay mo, automatic na yan, hindi lang tinapay. May kasama pang palaman. Ha? Pag nagpabili ka ng isda, hindi lang isda. Kung meron naman, mga kapatid, hindi lang isda. Oh. Dahil sabi ng Panginoon, kayong masasama, kaya niyong gumawa pa rin ng mabuti sa inyong mga anak. Totoo ba yun, mga kapatid? Totoo po yun. Yan ang kalikasan ng magulang. Walang magulang na ayaw niyang kumain yung anak niya. Tingnan niyo yung mga hiningi, puro pagkain. Idadamot siguro yung pera, idadamot siguro yung laruan na makasira sa kanila. Idadamot, pero pagdating sa pagkain, walang binabawalan tayo. Wag muna kayong magta-tablet. Ayan, binabawalan tayo, no? Wag muna magsi-cellphone. Dapat may ganyan sa bahay ninyo. Hindi, puro cellphone na lang hawak ng mga anak ninyo, mga kapatid. Dapat may rules kayo sa bahay ninyo, John. Hindi pwedeng wala. Hindi pwede. Pag lumaki yung mga anak ninyo, mamaya, kayo din mahihirapan. May mga bawal. Wag mo nang manonood. Pero wala kayong maririnig sa magulang na nagsasabing, wala mo nang kakain ngayon. Ay maliban na lang pag teenager ka na, magpasting na tayo, sabi boy. Pag malaki na yan, magpapasting na kami yan. May kasama na ako, mga kapatid. Pero sa mga bata, wala kayong maririnig na magulang na nagbabawal. Bawal mag-TV, bawal mag-cellphone, bawal lalabas. May rules. Pero walang bawal pag sinabing, wala munang kakain ngayong 3 araw. Wala. Malaya pagdating sa pagkain. Sabi na pa rin, kung kayo ngang mga magulang na masama, kaya niyong gumawa ng mabuti sa inyong mga anak. Handa na ba kayo, mga kapatid? Ha? How much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Humihingi ka ng banal na espiritu, ang ibibigay niya masamang espiritu. Hindi ganun ang Diyos natin, mga kapatid. Sabi niya, kung yung anak mo humihingi ng tinapay, hindi mo nga bibigyan ng bato. Kung yung anak mo humihingi ng isda, hindi mo nga bibigyan ng ahas. Pag yung anak mo humihingi ng itlog, hindi mo nga bibigyan ng alakdan. Dahil kahit gaano kayo kasama, gumagawa kayo ng mabuti. Sabi niya, hindi baga lalo ang inyong Ama sa langit, pag inyong hihilingin ng banal na espiritu, lalo niyang ibibigay! Dahil kailangan natin ng gabay, mga kapatid, ng banal na espiritu ng Panginoon. Nandiyan dyan sa banal na espiritu yung mga bunga ng espiritu, mga kapatid. Pagtitiis, nandiyan dyan, mga kapatid. Nandiyan ang pananampalataya. Nandiyan, mga kapatid, hallelujah, ang pag-ibig. Nandiyan ang kagalakan. Kailangan natin, mga kapatid, lagi na ang banal na espiritu ng Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon sa Galatia 6:9,
matuto tayong kumapit sa Diyos. Matuto tayong lumapit at manatili, mga kapatid. Sabi dito, so don't get tired of doing what is good. Huwag kang mapagod na gumawa ng mabuti, mga kapatid. Sige lang, magpatuloy tayo sa pangalan ng Panginoon. Yan ang pinakamabuting magagawa mo, ang gumawa sa pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Don't get discouraged and give up. Don't give up. Huwag kang bibitaw. For we will reap a harvest of blessings at the appropriate time, mga kapatid. Hallelujah. Huwag kang bibitaw dahil may nakahanda sa iyo ang Panginoon. Aani ka ng pagpapala. Humawak ka lang. Mga kapatid, makinig kayong lahat bago tayo lumapit sa presensya ng Panginoon. Pag nagtanim kayo sa bukid, ba kayo sa bukid, Brother Roy, doon maglinis muna ng bukid, nagkararo, nagpatubig, nagtanim. Pag kayo ba'y nagtanim sa bukid at tumubo na dyan, tama na? Doon ka na lang sa bahay ninyo, naghihintay. Nagtanim na ako doon, nag-araro na ako doon, dito na lang ako sa bahay maghintay. At hihintayin ko na lang sa bahay namin yung ani. Hello mga kapatid. Dapat nasaan ka para matikman mo yung ani? Nasaan ka? Dapat nandoon ka pa rin sa bukid. Amen. Ay lahat ng pagpapagal na ginagawa natin sa Panginoon, hallelujah, hallelujah, parang nag-aararo tayo sa bukid, gumawa, nagtanim, huwag tayong aalis at sasabihin natin, hayaan na natin yung ani lalapit sa akin, mga kapatid. Ang ani ay nandoon sa bukid. Hayaan nyo lang na tumubo, kumapit ka lang. Hayaan nyo lang, sige manatili ka lang hanggang sa isang araw walang makakapigil. Lalako, at dami ang mga pinagtatanim mo na yan. Hallelujah. Mamulak-lak at magbubunga. Huwag kang aalis, sabi ng Biblia, dahil isang araw, lahat ng pagpapagal mo na ginawa sa Panginoon, ay aaningin mo. Mga kapatid, bakit? Tapat ang sayo ay tumawag. Kuna na ti Ilocano kakabsat, saan tayo mabannog, nagaramid, tinaimbag. Agapit tayon to, iti umiso at tiyempo, no saan tayo sumardeng. Hallelujah. Isungahan tayong agsardeng, mga kapatid. Hindi tayo titigil, lalo tayong lalapit, hallelujah. Lalo tayong mananalangin, lalo tayong mag-aaral, lalo tayong dadalo, lalo tayong gagawa. Hindi tayo titigil, bakit? Dahil kailangan hindi ako mawala sa harvest, hallelujah. Kailangan nandoon ako sa pag-aani, hallelujah. Gusto kong makita ang gagawin ng Diyos. Kapag ikaw ay aalis, mababalitaan mo na lang. Pero dahil ikaw ay wala doon, ibang makikinabang. Pero sa umagang ito, mga kapatid, amen, before we will worship God and pray to Him potentially, huwag tayong pumayag na meron nasa puso natin, sabi ng mga aral sa Hebrew 10, mga bagay na marumi, mga bagay na hindi maayos, at mga lalang ng kaaway na pumipigil sa atin. Kung hindi, hallelujah, sabi ng mga ngaral, lalo tayong lumapit at patuloy tayong kakapit, hallelujah, sapagkat tapat ang sa inyo ay nangako, mga kapatid. Tumayo tayong lahat.
Hallelujah. May kinakausap ang Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. Tulungan tayo ng Diyos in the name of the Lord Jesus. Panginoon, sabihin mo, Lord, anumang hadlang sa aking buhay upang ako'y lumapit, alisin mo, Panginoon, kailangan kita. Hallelujah. Anumang hadlang, Panginoon, upang hindi ako makakapit at makahawak sa iyo, sabihin mo, Lord, alisin mo, Panginoon, kailangan kitang mahawakan. Hallelujah! Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah! Oh, kung nararamdaman mong nananayo ka na, ito ang tamang panahon na ikaw ay lumapit. Hallelujah! Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Sabi mo, Lord, patawarin mo ako. Kailangan ko lang lumapit. Kailangan ko lang lumapit. Yan ang susi upang ang mananampalataya ay maging matagumpay. Lumapit tayo sa altar, mga kapatid, hallelujah, nang may malinis na puso. Sabihin mo, Lord, tulungan mo ako. Punuin mo ako ng banal na Espiritu, Panginoon, na siyang gagawin sa akin, hallelujah. Punuin mo ako ng banal na Espiritu, dahil ayaw kong mawala. Sa presensya mo, Panginoon, hallelujah. Hallelujah! 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 Subukan mo ang Panginoon, kapatid. Hallelujah! May magagawa ang Diyos. Hallelujah! May dakilang magagawa ang Diyos. Makapangyarihan ang Diyos sa lahat ng lugar. Makapangyarihan ang Diyos sa lahat ng tao. Makapangyarihan ang Diyos sa lahat ng oras. Hallelujah! Lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. At lumapit tayo sa Diyos. Hallelujah. Sige, pilitin mo yung sarili mo. Sabihin mo, pag nakalapit ako sa Panginoon, gagaling ako. Ano? Sige. Lord, pipilitin ko. Pag lumapit ako sa iyo, may gagawin ka. May gagawin ka. Makapangyarihan ka. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Sabihin mo na, I will come. I will come and go down. Hallelujah. At your feet, Lord Jesus. In your presence, there is fullness of joy. Hallelujah. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. Nagalatan ko na sambahin ko na Panginoon sa iyong panan. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. There is nothing. There is no one who compares with you. I take pleasure in worship
worshiping. Oh God, I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. Praise your name, Lord Jesus. Hallelujah. Glorify the name of the Lord Jesus. Hallelujah. We give you glory, Lord Jesus. Hallelujah. Sinong magpapatotoo dito na nung lumapit ka sa Panginoon, meron siyang ginawa, mga kapatid. Hallelujah. Sinong magpapatotoo dito at sasamba na nung lumapit ka sa Panginoon, merong magandang nangyari sa pamilya mo, sa buhay mo. Hallelujah. Lalo tayong lalapit